Okay, we are still on the run and on the go of our focus. That is non-negotiable. Okay, I don't know if you have received my kuan anak, no? Non-negotiable. Everybody say non-negotiable. There are some things in life that are non-negotiable. Ibig sabihin, may mga dapat na hindi na kailangan pag-usapan, may mga bagay na kailangan nating default na ba? System na siya, default system na siya. And that is why we have talked this. So if you are here last week, you have talked, I will not live a double life. That's what our topic last week. Okay? So that's online me versus real me. Okay? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, sana ikaw na yan. Sabihin mo. Okay? Sana hindi ka na yung ikaw nung unang panahon, sana ikaw na ngayon kung sino ka man, sa ano man ang gina-prepare yun ni Lord nimo. Okay? Your future has been so clear, so great, kanak ka. Dili ka ikaw sa imong past. Hallelujah. Amen? So, masking di ay sa discipleship, pastor, pwede dahil nag-exist dahil ang double life? Yes po, kapatid. That is why very important na kahit nasa discipleship tayo, we are going to what we call this, we are going to examine ourselves. Na Lord, am I really living a life that you are pleased? A life that is totally one for you? So yun yung ating desire. So today, pag-uusapan natin is, this week pag-uusapan natin yung, I will not trade calling for comfort. Okay? When ease becomes the goal. And then next week, we're going to talk of the emotional Christianity. And then the last week, we're going to talk the danger of a slow disengagement. Okay? Sige ho kapatid. So go with me to Acts chapter 14 verse 21 to 22. Wala na, isa na lang din. Okay? Again, go with me in Acts chapter 14 verse 21 to 22. Okay? Sige kapatid. They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Matindi to. Galing sila sa Lystra, Iconium, at saka Antioch. Okay? In verse 22, ito yung gusto ko. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. And ito ang sabi nila, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Okay? May God bless the reading of His word. Kung man-notice ninyo, gigamit na word niya is must. Okay, dili siya sometime or dili siya maybe. Ang gigamit niya na word is, we must go through many hardships to enter to the kingdom of God. It is very hard, okay? Because the truth is, mga anak, tayo lahat, in some point, tinawag ka talaga ng Lord. Okay? Hindi ko lang kung saang platform, pero tinawag ka ng Lord. Sometimes, hindi mo lang narinig, o baka siguro narinig mo na in the voice of a whisper, in the confirmation of God's word, or maybe because you have heard it from your cell leader or somebody, or very, very matagal na panahon na siguro in your heart, you have called by the Lord. Pero let's just give and assume that you are called by the Lord. Kasi talagang tinawag ka ng Lord. In any way, hindi ko alam kung anong platform yan, pero tinawag ka ng Lord. Okay? Pero kasabay ng pagtawag ng Lord kasi sa buhay natin is, hindi ibig sabihin na tinawag ka ng Lord is going to be easy. Okay? Because the path of comfort is not, the path of calling is not a path of comfort. Okay? So, sorry ho, kapatid, kung gusto mo ng comfort, hindi para sa iyong calling. Okay? Kung gusto mo ng comfort, parang kasi ang pagtawag ng Lord sa iyo, hindi siya magpa-promise ng magiging easy. Kaya nga, one of the biggest trap of the enemy sa isang disciple is yung isang disciple magsasabi, alam mo if you're going to follow Jesus, your life is going to be easy. That's a trap. That's a lie. Because the truth is, wala sa Bible na nagsaad si Jesus na kapag mo follow ka niya, maging easy ang imong life. Wala. Kung naaman, suryahe ko, signala ko na miss. Pero so far as I am look at the scripture, when you follow Jesus, it's not gonna be easy. Actually, kung saan ang gipromise si Lord, ang gipromise si Lord is purpose. That when you go through things that is so hard, that is so opposing, there is resistance in oppositions. The promise of God is purpose. May purpose. Bakit ka
why you're going to go through with that. So, gusto ko lang itama lahat ha. Kasi, many of us, we abandon our calling. Sometimes, ina-reject na to ang tawag ni Lord. Dili tungod kay wala kay gift, dili tungod kay wala kay potential, dili tungod kay tapulan ka or unsa ba. Para sa kuha, you abandon the calling of God in your life for the reason that you misinterpret hardships. You misinterpret oppositions. You misinterpret resistance of life. Okay? Kapag may resistance, pasik din inigikan kay Lord. Kilisod man. Basig siguro. Ay, mali siguro ni. Di man maumurag lisod mo kayo. You misinterpret resistance. Magaling ka naman. Meron ka namang napaka-anointed na skills when it comes to serving. Di ba? You have really, kaya palakpakan natin yung ating banda. No? A while ago, that was a powerful worship. No? Grabe. Are you blessed with our band? They are going, no? Buti na lang, nandito si Pastor Jayden, no? Palakpakan natin si Jayden. Oo. Grabe, hindi kayo nahiya kanina. Nandito ang anak ng ating executive pastor. Grabe. Maulaw ka na di ka mag-worship ka na si di ba, Jayden, talo mag-worship nila. Di ba? But thank you, Jayden, for coming, no? So, ipahuram sa niya ang pinakagwapong mahal na keyboard. Grabe. So, ampo natag natin keyboard. Hallelujah. Amen. But more than the skills, more than the things that you want to do, especially, di ba sa ating equip naman talaga, ang dami mo nang ginagawa para kay Lord. Actually, you are, as sinabi ko naman sa inyo, this generation is the most knowledgeable generation of all time because we are in the internet era. Everything is just one click only. Kaya when it comes to knowledge, you are not, sa tawagan na, wala ka gi-limit when it comes to knowledge and, trying to understand things in a click of your finger. Pero, ano man gina-reject na to, gina-abandon man na to ang tawag ni Lord na to. Kay tungod man good, sometimes, pag naay mga resistant ng opposition, kay again, dili lagi tungod, gitawag ka ni Lord, easy na ang tanan. Okay? So, ganahan kay ko sa gingon sa isa sa mga pinakaganahan ako nga doctor, nga philosopher, at the same time, he is a preacher na, he is not anymore, he passed away, I think, last 5 years ago. He said it this way, everything that is against you is not always your enemy. Dili tungod ang naay mga butang na murag mo oppose nimo, kalaban din mo. Sometimes it can be a blessing. Sometimes it can be a breakthrough. Dili tungod kay gi-oppose ka, naaw ka, di ba? Brutal na kaaway na nimo. Again, I repeat it. Actually, it's Dr. Miles Monroe. He said it. Okay? Everything that is against you is not your enemy. But it can be your blessing. It can be a breakthrough of your life. Okay? Si Moses, may Pharaoh siya. Ang hirap nun. Before niya dinala ang lahat ng Israelites sa promised land, before niya gitunga ang dagat, hinarap muna niya si Pharaoh. Si David, may Goliath siya. Before niya hinarap, before niya naging close si King Saul, di ba? Na naging later on, no? Nasina niya because of what he did. People are for David already, not for the king anymore. But prior to the promise, prior for the victory, he has David. I mean, he has Goliath. Amen? Si Nehemiah. Di ba busy siya, nag-rebuild ng wall? Pero habang nagre-rebuild siya, ang daming mga nag-uupos sa kanya. Daming nagsasalita. Hinarap niya yun. Si Paul, nung naging Christian siya, na-convert siya as a Christian, si Paul, anong nangyari? Kapwa-Kristiyano niya, pinipersecute siya. He faced it. Do you understand? So, tingnan mo. Kung ang resistance, kapatid, kung ang opposition sa buhay mo, ibig sabihin, you're outside the will of God, isa na matagal na nag-quit ang mga great leaders in the Bible. Hello? If you mean resistance as something your enemy, oppositions, hardships of life, as something that it may be not from God, that it may be very thing, it's a hard thing, maybe it's not, it's a mistake. I think this is not the right thing to do kasi parang ang hirap, parang hindi para sa akin to, Dad. If it mean outside God's will, sana makita mo sa Bible, wala nang mga breakthrough doon kasi doon pa lang sa resistance. Pagharap pa lang ni Moses kang Pharaoh, tumigil na siya. Ay, Lord,
Di manini mo, Lord. Abi ba na akong imo na eh. Si David, pagabot, gulit-gulit. Tara, layas ta. Because those are resistance. Amen. Amen? So, listen. Resistance does not mean you are wrong. Okay? Sometimes it means you are exactly where God wants you to be. Amen. Pinag-uusapan kasi natin yung tawag mo kay Lord. Sino dito, sasabihin mo sa akin, Pastor, ang hirap mag-disciple ng tao. Pastor, ang hirap mag-invite. Pastor, ang hirap maging, yung mag-Jesus sa ibang tao. Ang hirap, Pastor, yung parang ang hirap magkasabi ng, di ba, hallelujah, sa kagwapo ko ito, Pastor. Sa yaman ko nito, Pastor. Di ba? Branded lahat ng damit ko, Pastor. Ang hirap mag-Jesus. Ang hirap, Pastor. Kapag merong something na in-offer sa akin ng mundo, Pastor, ang hirap. I-resistance yun eh. Part yun ng calling mo eh. Hindi ibig sabihin tinawag ka ng Lord na magiging easy na nga. Hindi. So gusto kong maintindihan nyo, ang resistance, hindi kalaban. Ang resistance, sometimes, hallelujah, you can be where? You can be there. Kung asa ka gitawag ni Lord. E kabalo man si Lord nga, gitawag ka niya, siya kabalo, anong gitawag ka niya? Masking lisod. Masking dagan gaupos. Masking ngayon lang away. Amen. Hallelujah. Di ba? Kasi not all people will be very happy if you follow Jesus. Again, if there is light, there is also dark. So, there are some opposing forces in this world. But I don't want you to highlight darkness, but I want you to highlight light in a way that even the darkness has its purpose. Kasi wala naman talagang, life cannot be very beautiful if it's always positive. Sa battery, positive, negative yun eh. Di ba? Oh. Meron talagang, di ba? There are some negative. Ang tawag ko dyan, opposition. Ang tawag ko dyan, resistance. Oh. And then, feeling mo kasi, wala namang problema kasi gusto mo talaga that everything is going to be safe for you. Pero mo lagi na, ibalik ka sa thought mga, you think resistance as something that is not your enemy. Amen. Amen? So, listen, ang opposition pala, kung hindi siya enemy, ano siya? Ang opposition create ng Lord para maintindihan mo that it could confirm the very calling of God in your life. That's my first point. Bakit sa kadaming confirmation, Pastor, bakit opposition? Di ba? It can confirm the calling of God in your life. Kaya nga sinasabi ko, pabalik ulit sa balik-balik, kapag wala pa gani nangaway nimo, wala pa gani naka-question sa mo pagka-Kristohanon, di ka Kristohanon. Amen. Pareha na kanila. Diba? Walang pinagkaiba. Hallelujah. Amen? Kasi pag alam mong nasa tama ka, valuable ka, matindi ang kinikerry mo, talagang, di ba? Ano ba ko sa inyo ha? A tree that is so fruitful, people will not just look at it. They will throw something to get the fruit of the tree. Do you understand? Oo. Pag binabato ka, pag may nag-uupo sa'yo, ibig sabihin, may calling ka. Tinawag ka ng Lord. Amen. Ibig sabihin, you are living as a true disciple of Jesus. Amen. Pero pag wala pa gani, basig pare-pareha mo ginabuhat. Basig pare-pareha mo tinuuan. Diba? Basig pag mingon siya dito, giyawa, nakayawa po ka. Wala, gyapon. So, sabo niya, uy, simbo, yawa-yawa, man ka. Amen. So, lisod. So, opposition would confirm. Everybody say confirm. Amen? Ang awa ng who among you has already nakasakay na mo eroplano. Di ba? Proud and loud. Okay, I think ang uban sa inyo, gikan pagani ko nayuban na ng bakasyon. Oo. Ay, wala di ay, lahi ito. Patuloy nga ito daw mo drink SB19, di ba? Puwira ito, no? Diba? Fun ba ako SB19, di ba? Pero, number one, resistant yun, baby. Nandito pa rin ako. Wala akong choice. Ako pastor eh. Di ba? So,
Oh, kasi na kualog sa bado eh. Gui is 19 o mamastor. Hallelujah. No, so mamastor ta. First resistance, di ba? Pero I mean, tanaw ni mo ha, kanang magsakay kay plano, a plane would only rise if it fly against the wind. If you happen to see and observe how the way the plane would fly and will go rise up. It would not go up and it would not rise up if it will not go and fly against the wind. So gaton gud niya ang hangin kay para makalupad na siya. That is also the same in our calling. Amen. Okay? Your resistance will lift you up. Hallelujah. I want you to understand that. You want to lift up? The wind that will fight you can be the same wind that will lift you up. Hallelujah. Amen. Ha? Kasi hindi mo na gusto yung parang hangin na, di ba, na may hangin ka na kayo, ma-distort mo na, yung hangin, abot, nakuha mong hangin, kapag ibutang mo nga hangin, ma-distort mo na, kusog kayo. The wind that can be against you. But later on, hallelujah, pwede na mo uplift niyo, pwede na siya musaka niyo like a plane. Hallelujah. So today, look at opposition as your confirmation. Don't look at it as, sa naman, hindi mas ko nagikan kay Lord, hindi na ako mga kakapoy, aning kalisuda, Uy, di ba? Nag-fail ko, pastor. Di na yung ko worthy, pastor. Nag-fail na yung ko, pastor. Kapila naman ni pastor, kapila naman ni, oy, may na lang ka, nakabalo ka, kapila, no? See it as a confirmation, nagitawag si Lord mo. Listen. Why attack on certain area if the devil would know that that same struggle you have can become the same victory that you will become? Why attack such things? Di ba? Kanong sa iyong finances, perminti man ka kanong sa health man, sige man ka. Basig sa kanak na certain point, kanang a certain aspect sa mong kinabuhi, basig diya ka gamito ni Lord to lift yourself up, to become a blessing to other people. Kaya kanong gina-atake mo kasi yung finances. Sa yawa, kapag naging ang yawa nga na something sa imong finances, kapag matarong na siya, it can really make gospel, the kingdom of God expand. It could make God good on the rest of the people that you will meet, that you will build relationship with. Kabalo man si Lord. Kabalo man ang yawa. Hallelujah. Amen. So it's a confirmation, often a confirmation. Okay? So, this is so very unusual not because pagkapoy magud, paggahi magud, paglisot magud kaayo, dili magud taganahan na. Okay? Mana muhat maayo ka kay Lord, Lord, tagaay ko og kanang, di ba? Lord, please God, tagaay kog trabaho, Lord. Di ba? Ang hatag sige ni mo dili man trabaho, ang hatag sa Lord sa interview. Kuya, wa ba nimo? Dito din trabaho? Resistance ata. Kaya para makabulot ako confirm, call, ditawag mo ka din mag-call center. Ditawag mo ko mag-BA. O basig basig mo, dagan ni mayor, pang mayor, di ka, watangan sila itong resistance. Amen. Di ba? Dagan kay Grace eh. So, si Lord, lahi mo si Lord pag mutubag. Di ba? Gusto niya i-confirm ni mo ang calling through these things. And this is one way, opposition. Amen. Okay, karon minsaka na karon. Gira na. Gira pa mo, imo gira. Ba, dagan kay mga, it's not about the missile, it's about the oil. Dagan kay mga theory. No? Iran versus Israel. Israel together with USA. Diba? Bam, bam, bam. Boom! Power. It's not about the missile, it's about the oil. They have able to, the Strait of Hormuz. Diba? You know? Wala, di mo nag-start. So sad. Oh. Diba? Na is a Strait of Hormuz. It's found in Lebanon and then Yemen. I'm sorry, in Iran. Then that's where oil, will pass through. It's a canal, but it's a very big canal. It's a Strait of Hormuz. Wherein they stop, USA get in. And then right now, there was a chismis. I don't know, it's really tart. They have given China already a 405 million barrel of oil secretly. Samok na kayo. Di ba? Daga na kayo and all. And daga theory, anak, samok kayo. Then sa Pilipinas, nagkabuang patag impeachment dire friend. Di ba? Nagkabuang patag kinsa, wala pa nakulong sa flood control.
Di ba? Dito kinagsiran na. Di ba? So, hallelujah. Kung ako dito sa Philippines. Di ba? May nalang na Encantadia. Di ba? Binuwag lang. Di ba? Di ba? Crisis na rin ba? Nagmahal ng gas. Amen? Oo. Kung magmahal ang gas, magmahal lang. Tagal kang magmahal. Di ba? Grabing minahala yun. Sinakahay na sila tanan kay ang gas ng mahal. So, crisis now is evident. You can see. Di ba? But listen, what is the greatest protection of crisis? Di ba? It's Jesus. Oh, we're so religious, baby. What is the greatest protection of every crisis of life? Diba? Kasi crisis is inevitable. You can control it. Ganang kay ko katong we are in a meeting in one of my work, nag-meeting me, and then one of my, I think it's the HR head, when we had in huddle, kasi we have best, before me mo ato sa mga updates sa Momo work, we have this best personal or best professional. We have to share our best professional and best personal. So, isa sa mga best personal niya is naka-pickleball daw siya. Kung mo nag-pickleball, di ba, nag-share siya dito about sa iyang bana, kaya ang bana daw is kanang stress na kayo, kay sige daw rant sa Facebook, sige daw away, sige kamalang mong pod, sige kamalang gabi, sige daw kamalang. Yan na yung asawa nga, in order for you not to be stressed, please think of things that you cannot control. That is one. Always sige na naman yung husband nga, dili ka mo na control. So para dili ka ma-stress, ayaw i-control, ang dili mo control. So crisis is inevitable, dili ka mo control, kaya crisis man yun. Tama? But what is the greatest protection of crisis? Para sa kuha, the greatest protection of crisis is to expect it coming. It sounds negative, but I want you to catch something about it. Okay? Again, I'll repeat. For me, the greatest protection of crisis is to expect it coming. Kita mo kung na Kristohanon, we are so selective of the promises of God. Ang promises of God, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? I will be with you at the very end of the age. I am for you and not against you. We love that. Those are promising promises. Those are comforting promises. But do you know that Jesus has other promises? Let's go to John chapter 16. Naandi, lagi mo si Lord. In this world, you will have trouble. Ang gusto na to, ang the Lord is my shepherd, I shall not want. Na, asa na? I have told you these things so that in me you may have peace. But in the world you will have trouble. In this world you will have trouble. Ano si Jesus? But take heart, I have overcome the world. Pero, tanawa ha? Pakisa niya sa maging mo ni Lord. So, itong mga versikulo, parang siya, in your life, you will suffer tribulations. Oh, sa Bible, lagi ko dito, you will experience persecutions. You understand? Dili lang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dili lang yung ana. Do you understand? We begin so selective of the promises of God. And that's also the same thing na, sa katunggingon ni Lord na, asa ka, with all of these things, asa ka na build, asa ka na establish. Diba? Na magiging si Lord, if your house is established on the rock, even the winds and the waves will pass through it, you will withstand. But if you build on the sand, diba? Ano saman to? Pag naana ang mga waves and winds, hugbo ka. Tama? See? Ang crisis na, ang mga storms sa kinabuhi, it's not there to destroy you. I begin to realize that it's there to prove what you have built on. Amen. Hallelujah. Sometimes you don't like storms because I think this is meant to destroy me. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng storm, papatayin ka. Hindi lahat ng storm, magiging afraid ka lang. Storms are there to prove kung asa ka na-establish. Kung sa sand ba ang imong kinabuhi, or sa rock. Are you following me? So begin to understand now. Lord, tama din, no? Dili lang ni mga nindot nga promise ang imong gisaan. Wala po din mga promise, Lord, nga, amen, hallelujah. Makatingong ka, hallelujah ka, Lord, no? Pero kinahanglan, go through ka. Kaya naman ganyan si Paul, we must go through hardships to enter to the kingdom of God. Amen. Dili mo gano'n na ning kawali pa sa iyo ako. Pero mo yun bang God? I would choose
My calling over every comfort. Amen. Kasi sa calling, pag tinawag ka, mahirap. Pero itong gusto ko, kahit mahirap, the one who called you will enable you. Amen. Kasi kung ikaw lang tumawag sa sarili mo, questionable yan. Pero pag tinawag ka ng Lord, may tumawag sa iyo, and the one who called you, di ba, is hindi basta-basta. The creator of heaven and earth. The ruler of life. The one who is and who is to come. The one who controls. The one that is in control. Hallelujah. Amen? So today, gusto ko maintindihan mo, saan ako naka-establish that? Iba ka nasa sand lang ako ng buhay ko. Amen? Can we build ourselves on the rock, on the firm foundation of Jesus? That when we storm may come, ay hala, awa, gilabihan siya sa mga awa, until karon nagpabilin niya ako. Awa karon, di ba? Mura ko katong si Job, i-question siya siyang asawa, uy, i-curse na si Jesus, nang siya naman kapit na mamatay. Kasi maglingkod ka, kaya kapoy, sakit ka, lingkod na ka. Igiliprusi naman siya. Nabot man sa puto, nga worse na kinabuhi. Ibig ang niyang pinakalabing na wife. Ginan siya, uy, ako sa imo, you curse God. See, I love Job because he was built on the Lord Himself. Amen. That whatever will happen, you can still raise your hands. You can still continue to serve. What will happen? Whatever will happen, you will continue. Gusto ko anak ka nga disciple. Dili nimo ipagpalit ang imuhang tawag. Hallelujah. Kay tungod lang, di ba? Naalay resistance, naalay oppositions, naalay mga things na murag medyo lisod kaayo. Amen. Amen. Then ang resistance, piligon mo ako. Pag resistance, ang pinaka number one sign of resistance is when opportunity will give you a choice to decide. That's the number one resistance. Di ba? Ano mang yun sa kadagang panahon, matunong yun ang dibo, inig Domingo. Sa tanang panahon, di ba, kagsura mo ng dibo, pastor? Ikaw yun, pastor ba? Hindi naman, ako pang kalaban mo ngayon, ha? Oo. At sa kadagang panahon, ganun, di ba? Ganung pag-abot sa Domingo, tingala ka, sa kadagang panahon, inig Domingo, daghan kay mga abot na pwede mo po block sa imo kay para mo serve kay Lord, para mo diretso kay Lord. Ano na? Inig, di ba? Pag inig Domingo, diya kalinturahon. Inig Domingo, diya ambot, matinga ko. Ano? Resistance is the first sign of resistance is giving you the choice of what to decide. Hallelujah. Amen. Alam mo talaga kung saan ka na-build, kapatid. Kung na-build ka sa word ng Lord, ipaglalaban mo ang word ng Lord. Ipaglalaban mo yung relationship mo sa Kanya. Amen. Kasi nga resistance nagko-confirm ng calling mo kay Lord. Ito, disciple ko ni Jesus. Kasi kung anong pwedeng mangyari sa Kanya, He will decide to serve the Lord. Ang nagot sa Bible, dili ako nag-ingon ha. I was not able to put on the PowerPoint. Those who have chosen me, rather than their parents, their houses, blessed be them. I-search ko na anak, asa na i-search na, mami? Oo. Grabe na resistance, ha? Grabe na opposition. Grabe, ipapili mo ako sa pamilya ko. Grabe ka naman, Lord. Diba? Ka-remember mo atong, diba? Do you love me? Anak siyang disciple. Do you love me? Ang sige ni Lord, feed my sheep. Huh? Pakauno na ako imong mga karnero, Lord. Oh. Diba? Do you want to follow me? Oh, do you want to follow me? Go, sell your properties, sell your inheritance. And that way, you could follow me. Ang sa naman ni si Lord? Grabe naman po ni Lord. Di ba? Kasi may tuon, di pabalagi ang tanan sa imo. Follow ka Jesus. Di daw grabe nga resistance. Amen? Oh, Matthew 10:37. No? Ibutang daw na Matthew 10:37. Di ba? Ano, greatest resistance na. Di ba? Kung papiliun daw ka, kung piliun daw ni mo si Lord, rather than your family,
O, dili ako naging kuna na, ha? Si Apostol Mateo na, gasulat habang kapaminaw kang Jesus. Do you understand? Grabe na nga resistance. So today, whatever resistance you have, I pray, hallelujah, that maklaro kung asa gid ka nakabuild, asa gid ka nakatanom, kinsa gid ang foundation sa imong kinabuhi. Amen. Amen. And the last is manggod na, dili manggod na ko i-question ang imong pagiging professional. Dili na ko i-question. Ako i-question sa imo imo habang have you gone or have you live your life as a child of God? Kana maguna, kabalo ba ka before ka nahimong ing anak ka ni Lord? Ang importante, naging anak ba as Ginoo? Anak man ka, subot pasabot, dili nimo hawak ang imong kung anak ka na nag-iya nimo. Hello. Na somebody, di ba? You're under a roof ba? Kasi you're a child of that family. Amen? Oh. So you don't own your time, you don't hoard your kuan. Oh. Basta na lang na niya. Oh. Oh. O, di ba? So, tanaw na lang na. You're not worthy of me, anak si Lord. Hallelujah. Di ba? O, lisod na siya. Kani, parang sa mga built yun kayo ang resistance sa ilang kinabuhi. Amen? So, sana kapatid, piliin mo ang calling mo. Do not reject resistance. Do not reject calling because of resistance. Amen. Why there are things in your life that is opposing you? Why are there things in life that is so hard for you? Why is it that there are things in your life that you know, it's beyond you? Because your calling is beyond you. Your calling is not simple. It's hard. Your calling is dili joke na ang magpagamit kay Lord. Dili joke na ang gimuon kag vessel ni Lord to change other people's lives. Amen. Na kanang kinabuhi niya, gikan siya pagkasugarol, gikan niya siya nga pagka-addict, pagka-prideful, pagkatanan na lang. Then all of a sudden, di ba, sa imong mata, sa imong duha ka mata, nakita nimo ang kausaban gid sa yaha. For this time, ever since, for 21 years yung kinabuhi, gamit sa sayawa, all of a sudden, grabe, giampo nimo imong gitudo-tudo, dili mo nalalim magampo, dili mo nalalim mag-fasting, dili mo nalalim muadto dito, magsulog para mag-share sa gospel, dili mo nalalim. Dili mo nalalim, that's why there is resistance. Amen. And I will not trade my resistance to the very calling of God in my life. Amen. Ang tawag ni Lord sa imuha, pinaagi sa iyang pulong. Gipamulong ni Lord ang tawag niya sa imuha. Because words are powerful. Muna gipamulong ni Lord, tawag ka ni Lord, pinaagi sa iyang pulong. Muna, heaven and earth will pass away, but my word will remain. And the calling remains. Amen. Hallelujah. Amen. Kung ang pulong magpabilin, ang tawag nimo sa Ginoo magpabilin. Amen. Kung si Lord, naagya po niyang pulong, wa na matay, wa na wala imong pagtawag. Ang imong tawag, gitawag ka sa Ginoo. Hallelujah. Dili tugod lisod na, dili tugod na nga, it's beyond you, it's opposing, nawa na. Amen. The one who will call you will enable you. Amen. Hindi ko mag-i-enable kasi wala kang ma-i-enable. Kasi mahirap po talaga. Mahirap po ang buhay. Challenging ho ang buhay. Ladies and gentlemen, hindi po magiging madali ang lahat. Kaya kailangan natin balikan yung ating fixed point, which is, alam mo ang fixing point ng isang taong wala kay Lord at saka yung na-remember nila is a cross. Oo. Ang fixing point ng leadership, nung ikaw ay naging born again, na-change ka, hanggang ngayon na naging leader ka na, ang fixing point mo, yung calling mo. Diba? O di naman issue sa mo, ang mag-drugs, ang mag-ana, ang kinabuhi ng mga di-mao. Karon naman, ang imo naman issue karon is, you are already complete, you are already good, maayo naman ka, wala na ka nag-garilyo, wala na ka nagsunga-sunga, wala ka, okay na ka. Oh. Pero wala na po ka ginibuhat. So, ang imuhang fixing point karon is imong tawag sa Ginoo para mo go through ka o mo step in ka sa leadership. Amen. Para mo step in ka sa imong tawag. Muna, pag nakay pulong, balik-balik ko na ni Lord Simon, hallelujah, for the very reason, for the very moment na
I've called you from darkness to light for a very purpose mo na ang gisaad ni Lord, dili easy life, purposeful life. Amen. Wala gyud nagsaad si Lord pag mo kuan ka na grabe nag-promise you list na nindot kayo na kailangan kayo wala. Medyo maglisod-lisod tani na. Oo. Mo na dili tanan ka follow kad mo na dili tanan disciple. Dili tanan follower of Jesus. They're just part of the crowd. Lahi pa na konsum, dili man pang crowd. Wala mo tag-invite og first timer diri. Sorry kung na first timer ha. Wala pa tuloy first timer diri. Naa? Oh, kung naamang ka, God bless you. Diba? Pero I mean, dili first timer na first time yun niya diri ay nasa tuwa sa family. I mean, na-connect na siya sa cell leader. Kanang first time nga, wala mo yun kaya nas tuwa ba? Amo din tungha. Nung sa man si Kristo? Nung saba man, di wala yung na. Amen. Ang mga na diri mga disipulo ng Kristo na gyud. Kanang nanati relasyon na kung dili man sa kuha sa imong mga cell leader. Manadi naka-date na mo kasa, nakasimba na ka sa kapolitoryum, di ba? O ano mo? Kanang dili na first time. So, listen. Ato ning pangusganak, dili lang ka maging part sa crowd. I want you to have a fixed point of the calling. Na, dili wala mo nag-ingon nga, dili na lang ka maging komportable sa kinabuhi. I know you want comfort. That's why you're working hard so that you can have a comfortable life. That's why you're working so hard to get and earn a much big money, a big income so that you can buy ref, you can buy aircon, you can buy ramen, you can buy sorry ka na kung mga words, ka na wala kong ipangyahan, di ba? Oo, lami kim ka ramen pagkuha, di ba? Oo, labi na pagluto sa mga asawa, di ba? Thank you, Jesus. Di ba? Comfortable life. Wala mo kung naging na ka maging comfortable sa kinabuhi. Pero, tanawa, good. Kapag ba ka nga ang imong comfort, wala sa mga things of this world. Wala lang sa thought na pwede, sige, kuanong taka, at tuon taka, aniun taka. Kaya para maabot sa punto nga, di ba, utang na loob niya. So this is going to be my comfort one day. If I'm going to help you, one day you're going to help me. Ayaw, anak. We are helping people because in the very first place, fixed point na ito, nga gitawag ni Lord para anak. Muna always, pag mayroon ko sa inyo, anak, kabulo ba ka? Kung sa may tabo, please, ayaw, gunaw na. Di na lang kumuduol ka, daddy, kay busy kayo. Di ko, kung na po na ni daddy. Na, wala ka na yung ginahunahunan na taka. Ako na lang po na ko siya, di dagan ng problema. Lisod, daddy ron. So, di na ko mag-ingon siya. Wow! Gitawag pa ko sa Ginoo para nimo. Do you understand? Kung imo yung aulaw, alam mag-inulaway na lang ta. Inulaway na lang ta. Pag may tamo, gusto nga, mag-inulaway ta ni. So ayaw kong yung nga, doon kasi ko, di na lang siya itakay. Kanan, lang sa, kamusta daw ko? Okay lang ko. Nag-date ni Pastor Joel. Pastor to pastor. Di ba? Nag-date me. At tuloy siyang balay din sa Goodrich. Date me. Limit kayo mong date. Pakaon mi kuan. Dito nagsugod ang ramen 101. Di ba? May kumami yung imuta ni. Gagawin ko yun sa iyo. Mahala. Sarap talaga ng ramen. Doon nagsimula ang ramen. Ang ganda mo. Oh. Ay, shabu-shabu pala. Hindi pala ramen. O, di ba? O, hindi ako magkaganon kasi. So, yun, doon. Kain kami. Grabe. Sarap-sarap. Diba? Kamusta man mo? Gusto daw tao eh. Naglo ka na yung kumusta ka na executive pastor. Gusto daw tao. Eh siya, okay naman na. Kamusta man mo ba? Gusto mo yung katanong mo ba? Siya ka. Kamusta siya ko? Diba? Pour out. Diba? Grabe. Dito mo na kalami sa kinabuhi. Diba? Di makapwede mo pour out sa akin. Pastor gug ka. Isa ilaw ka, payabog ka. 15 years ko kasi Ginoo. Pour out ka, di ba? Si Pastor Joel na lang po mo i-pour out. Kami si Pastor Pastor Joel. Imo na lang po problema. Pero hindi ko inisip yun, kapatid. Iniisip ko ang sarap ng ramen. Pagkatapos, nag-talk kami. Ito na, nag-date kami. Once in a blue moon lang to, Pastor, sabihin ko na sa'yo. May desire pala ko, Pastor, ba? Sakit. Hindi ganun ba? Pastor, wala na akong pera, Pastor. Pastor, Pastor, pero ang sarap talaga kasi part ka ng, alam mo ba? The shepherd knows the voice of his sheep. Kaya nga, alam din ng disciple, ng leader mo, kung may tinatago ka. Hindi na alam siya. Alam niya, anak, simple lang ta.
Pero kabalo gid pod ni nga ingon nga mga shepherd ninyo, nga naag yun. Oo, di ba? So that's why pag mo open up ka, dili na siya for the sake na ginapatay na to ang resistance. We are lifting resistance up. It's getting an confirmation that this time na naataani na ay mga ingani nga panghitabo for the very reason, for the very instance, for the very word of God na naata, para magiyahan ka, para ma-remind ka nga hallelujah. Na ay saad, na ay purpose ang tanan. Kaya kung ikaw lang, pwede man, pero lahi yun na kay kasturya. Lahi yun pag yung pastor leader, mustik sa kasing-kasing. Amen. Diha pa lang, makabulot kung asa ka nakabuild. Kabulo ba ka sa resistance pa lang? Makailan ka kung kinsa kang anak. Kung kinsa kang leader. Hallelujah. Amen. Kaya muliwat man kasi imong, di ba, before ka naging professional, anak man ka. So ang anak, di ba, na-train yun na sa ginikanan. Nastoryahan yun na sa ginikanan. Nakailag yun na sa ginikanan. Nakailag po na ni mong anak man ka. Amen. So kanan siya ka makabalo ni mo nga, down kay ka, buwang-buwang na kay ka, siya po makabalo sa usaon ka. So di ka mo ingon. Diyos ko. Amen. Anak man ka. Kailan man na yung ginikanan ni mo. Nakastorya naman mo. Dili man totally, pero nagikan man kaniya. Amen. Muna, maklaro kung asa ka naka-build on. Asa ka naka-establish. Diha, ang resistance. Tabangan na ito na i-lift up mo. Hallelujah. Amen. Again, hindi magiging madali nga. Expect na lang na hindi magiging madali. The greatest protection of crisis. Expect it. Amen. Hindi yan negative. Pwedeng maging negative yan. Expect kasi si Jesus nagsabi in this life, in this world, you will be troubled. Amen? Resistance yan, kapatid. Kapag may resistance, ibig sabihin, may nakaabang na ibang klaseng blessing. Naniniwala ako. So lahat ng mga medyo lisod, medyo di basta-basta, hallelujah, there is something that will be lifted up. Amen. Hallelujah. Tonight, maybe this is the last night that we will have it here sa Consume. Okay? So, magiging last night na natin to. Hindi magiging last night na hindi natin mag-consume. Okay? So, we have, a while ago this afternoon, we have gone through with my wife sa isa ka property diri lang. Nalang po diri sa Lanzona. Nalang sa Rigudon Street. It's a very nice place. A very nice kuan. Dako kayo ang medyo, dili kid gabi kada ko. Same lang gyapon ning ani, pero the good thing, ang tapad na to na garahe can accommodate 200 people. And then nakaatlop na siya, kulang na lang siya gamay nga furnish. But the moment we have talk with the very nice, nindot kaayo, no? Pwede ta makabutang natay mura ginagmay lang for kids church, ganun, di ba? Para pog naapoy mga ingana, naapoy, basta nindot kayo ang facility. And nalang diri, so ang mga naga-cell group diri sa park diri, ay kabalaka diri ra gyapon ta. Gamay lang na ana, Rigudon Street, kanang car wash dira, di ba? Oo. Kay nagtasa na mi, I think mag-signing of contract mi by this Tuesday. Oo. So, signing of contract pa lang, wala pa na sign. Relax. Maybe lang pagani, no? Okay, we are believing the Lord for the money. Kay, kung sa kong ginabayaran diri, times 2 na dito. Actually, times 3 din siya. Times 3 na ako ang monthly rental dito. Pero kaganiya, nakaingon ko, Lord, indeed, resistance will lift me up. When I talk to the person, sir, I just talk to the agent person. I just talk with may napagit to another broker before they have talked to the owners. And then I talk, sorry, I mean, kasi the monthly would be 45,000. My goodness. And I'm paying 16,000. Maging honest na lang ko, din na lang ko makatik sa inyo. Oo. Alam ko, sir, our hearts, kami ni akong asawa really is to build the ministry. And then, wala ko yung makita, just really, kung dili na ko din siya i-expand. Kasi whatever container we have, that's only the container that the Lord is going to fill. Explain na po ko sa akong heart sa iya. Siya, sige sir, sige sir, ganyan, sige pastor na siya, sige pastor, nalagay ko and all.
Oo. And then, as all of a sudden, natingala ko, no, kay, kuha naman kay sila daw, gwapo, ani, dagan kay sila giingon. Ano po ko sila, sir, okay na sir, kainan, o ayun na sir, gwapo naman ginang lugar, ipagapon, pagiding lang, maabot 45,000. Pambulan, sa ginoo kong ka, 45,000, tama-tama, gido, dili sa ginoo ka, isa mga tulo ka bulan. Hallelujah. Taud kay siya, sir, gihatag niya ang price instead of times 2 na times 3 na times 2 na lang. I believe that's a favor from the Lord. Resistance will lift you up. Sabi ko, Then, sir, ang mangyayari, may 2 months deposit kasi, security deposit. So, mo ko, sir. Siya, ay, sige, sir, pag-usapan na lang natin, sir. O, pwede lang within the, kailangan nyo ma-raise up ang security. Sin, sir. Salamat, sir. Pwede na kayo mag-move. Mag-sign of contract lang tayo next week. Ang tag-iya, sir, oo, willing na daw. Pastor ho daw kayo. So, okay lang daw, sir. Gawin yung kuan dito. Gawin yung simbahan. Ang kanindot, ang kilid, puro manok lang. Ang likod, puro mga manok lang. Dili, maglagot pa sila kayo na saba makita. Grabe, makasingit higit sa Alexander Redo. Hallelujah. Amen. Oh, grabe. So, grabe si Lord. Amen. Resistance will really lift you up. It's a confirmation that God calls you. Amen. So, ipag-pray nyo, no, na bigyan ako ni Lord ng pera next week. Di ba? Pag may pera, makamove na tayo. Then, kailangan namin ng tulong ng iba. Di ba? Ang iba dito, magkuhan. Sana tulungan nyo kami. Ang iba dito, may mga kotse. Tulungan natin. Kaya, di ba, atong panghabwao ng talandri, mga sticker, tanan, we need you, di ba? Then, kung kailangan tayo mamintura dito para magapong ato ang simbahan, mintura ta. Amen. Tapangan na to. Wala na may nag-amen. Amen. Isuda po dami. Amen. Ala lang. Gapo, ang sala, napoy salinganin siya. Gapo kay upat ka buok rooms, napay maid's quarter, napay ang ganda. May 2 ang kitchen, at 3 ang toilet, dito isa lang ang toilet, di ba? Oo, doon 3 ang toilet. Ang sarap, kapatid. Oo, pero sarap ang bayad. Ganun talaga, may resistant. Hindi pwede walang resistant. Tama na yung comfort. Do not trade your calling to the comfort that you have. Amen. Kasi nga, wala. Inevitable ang crisis, may crisis. Wala na tayong di ba? Ang importante, di ba? God's kingdom will be advanced. Amen? Amen? Oo. So, magtabang ta, di ba? Hangyo, pwede ko kapapa. Maghimo tag ng gamay nga riser nga para ma-stage gamay. Di ba? Kaya para, di ba? Makita na to si Ate Queenie ninyo. Dili kay cute. Di ba? Oo. Amen! Hallelujah! Sa taas-taas sa Ate Queenie. Di ba? Hello! Amen! Kaya na to ni. Tabangan ko na to. So, tabangan na to si Papa Rudy, si Papa Hall magpanday. Tabangan na to panday. Amen. Tabangan ito mo. Kasi I believe ito naman. Amen. Ang uban sa inyo, gipanalingin sa Ginoo kasi di makaplant po mo. Di ba? Oo. Wala na. Pag-planting na. Wala. Sana. Ay, pastor. Ikaw yung pastor. Pwede ka na resistant lang din pastor. Okay naman po. Pero I mean, kung nakakadiya, tago-tago, tabangan na to ang kingdom of God. Kapag mga nga dili ni about kung pastor isa ko kung chichik ko amuara ni na. Wa na gyud. We are building God's kingdom. Amen. So let's do it. Let's do it with every resistance again. It's just letting you know what you are built on. Amen. So ngayon sana magko-crossover tayo, di ba? Magko-crossover tayo doon next week. So prayer ko. Di ba? Different venues, same God. Amen? Hallelujah. Amen? Sige. May natutunan kayo? Amen. So, ibigay ko na sa wife ko, okay, for the remaining of the time. There's still another point about resistance and then, yeah. Palakpakan natin si Ma'am. Morning session 2. For continuous, raya hapon eh. Nakapapamuliha. Grabe ka yung pagtuo ako. No? Sa totoo lang, itong transition natin ngayon kay resistance me. If we are going to identify in Tagalog, resistance means pagsasanay sa paglaban.
Gets niyo yun? Kining mga kalisod, testing, struggle, mauna ang resistance. So yung mga situation sa buhay natin na mura ganig makapugong sa atua, mauna ang resistance. So hindi niyo lang alam kini nga transition, kining pag-move out nato by next week, pag-expand sa kingdom sa Ginoo, resistance ni para sa amoa. Pero kay gitawag man mi sa Ginoo. That is why we are going to go to the next level. No? Yan ang gusto nating makuha ninyo ba na ang calling bitaw sa Ginoo dili basta-basta. Ikaw gitawag ka sa Ginoo for a bigger purpose. You're not meant to stay on that status. Kung asa man kakaron. You're not meant to stay nga so-so ra nga okay na ko ani. Hindi ka lang para ganyan. Hindi ka tinawag ng Lord para maging mahiyain, na sige lang kag-isolate sa imuhang kwarto, sa imuhang balay. You're not meant, wa ka gitawag sa Ginoo para maghilom-hilom lang sa classroom or sa office. Pero gitawag ka ni Lord for a bigger purpose para sa iyahang kingdom. So, that is why kami din isa ako, Lord, grabe ka ng for expansion na gyud ni. Kay gitawag naman gyud ni mo Lord ani nga pamastor. Pagpatuloy na natin to. So I'm so blessed nga nabana gyud ako ni si Isa kay kung ihahambing nyo kaming dalawa, siya gyud ang man of faith. Ang babae kasi masyadong in detail. Hala, paano? Mga ganon. Maraming question. Pero kay gitawag ganta sa Ginoo, we will just say yes. Amen. No? So that is also my prayer na kita kamo walang gibutang pud sa Ginoo sa amo ani nga family. We will do it together. No, for God's greater glory. No, kay kita gibutang ni Lord diri sa CLC Lanzona. So marami pang neighborhood diyan na gusto ipawin sa Ginoo sa atua. Marami pang classmates ikaw or office mates kayo na gusto pa ipawin ng Lord. Naay rason nga nung naglingkod ka diha karon. Naay rason nga nang gi-invite ka sa imuhang someone na nag-invite sa imuha. No? Hindi lang para makinig, para ma-encourage, but yun, God has called you for a bigger purpose. No? So that is why in the next point natin, we are talking about resistance, right? Yung pagsasanay. Kanang masanay tayo sa mga testing ba? So, yun, point number 3, resistance develops you for your calling. Sabi dito sa Romans, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. And perseverance, character. And character, hope. So, level di ay na siya. Si Paul ang nagsulat nito. The pressure is not meaningless. Yung mga pressure sa buhay natin, hindi yan para i-pressure ka lang. Nanay purpose. Even this resistance that we have right now, there is process happening. Kung ano yung situation mo ngayon, proseso yan. Nung na-win ka ng Lord, na-receive mo si Jesus sa buhay mo, again, sabi kanina ni Pastor Isaac, hindi madali. I'd like you to go back to Jesus. Naging madali ba ang buhay niya? Dili. Mas mahirap pa ang buhay niya kaysa sa pinagdaanan mo. Di ba? Si kinsa ba ang ana-ana, gilatigo-latigo og mga anong tawag noon na pag ganun sa back niya kay naukab ang, my God, grabe. No? Grabe. So, mas grabe pa ang mga pinagdaan ng Jesus. So, tayo, as the disciples of Christ, the best way, sabi ni Isa kanina, is to expect something will happen, to expect testings are ahead of you. So, as disciples of Christ, don't just think na, ay, comfortable akong kinabuhi kay Kristohano na ko. Sa totoo lang, disciples tayo lahat dito. Sa totoo lang, dili. Because i-develop ka.
Amen. Sa calling na gihatag sa Ginoo sa imuha. Ilalabas yung full potential mo. Ilalabas yung pinaka-the best mo. Sabihin mo sa katabi mo, naapay mas the best ka na igawas. Yun. May the best ka pang ilalabas. Totoo yan. Sa 16 years na nagsaserve ako kay Lord, hindi magiging ganito si Ate Che kung walang resistance na pinagdaanan. Mamaya, i-share ko sa inyo ang testimony ko very quickly. No? So, the question should be, kung natay mga resistance sa atong kinabuhi, natay mga suffering, natay kalisod, dapat hindi ang question, Lord, why is this happening to me? Dapat hindi why. Dapat what? I don't know if you've already heard that, pero that is really true. Huwag natin questionin si Lord. Lord, nga nung nahitabo man sa ako? Lord, nga nung nagbulag man ako magpapa? Lord, nga nung nakaundang man ko school? Lord, nga nung napagsak man ko? Those questions like that. Nga nung nagbulag man me? Oy, totoo yan. Pero ang tanong, unsa, what? Lord, what do you want to develop in me? Amen. Yun dapat ang tanong. As disciples of Christ, as reflectors and transformers, dapat hindi na what ha? Ang question natin kay Lord, if ever we have resistance in our life, dapat unsa man Lord, unsa man imong gusto na ako matun-an. Ani nga sitwasyon. Amen? Binabago ba tayo ng Lord? From now on, that is my prayer na. Ato we will have that conversation with the Lord. Balik, makaya ta. Personal time ang kaya ta, no? That is why you should love your having personal time. Kanagali mas kay ikaw na isa. Amen. Hindi yung ikaw lang isa pero ambot, kabalastugan din yung mga ginagawa mo. Disciples tayo ng Lord. You just converse with the Lord ba even in your head. Lord, unsay mo ang gusto itudlo sa ako ani nga sitwasyon karon. Iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Kami ni Isaac, iba talaga. Sabihin ko sa inyo, hindi komportable ang buhay namin ngayon. Kahit naka-aircon tayo ngayon. Dili yun. Pero pagani ko, Lord, kung kailan meron kaming pinagdadaanan, ngayon mo pa talaga kami challenge to expand. Come on. No? Come on. Ang sarap magsabing, bakit? Bakit, Lord? Pero yun ang tanong, Lord, unsa man imo ang ginutudlo sa amo karon? Amen. No? You know the situation of our baby, Ilona. Sa mga wala nakabalo, share ko na lang. Nasa developmental delay. It's condition of a child. Pero praise God kay GDD lang, global developmental delay. Ibig sabihin, delayed siya sa mga developments niya. Hindi siya, kung tayo, 2 years old siya karon, makita na yung mga 2 years old, tapos baka dagan-dagan na diha. Si Ilona, hindi pa masyado kasi kulang pa ng balance. Pero hindi ganun katagal ang delay niya. Konti lang, kaya nag-catch up naman siya. No? Nung maliit pa siya, ko, Lord, may yung ganyan ding thought, bakit? Pero mas stress ko kung puro bakit. So, ganun ang tanong, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin? Anong gusto mong i-develop sa akin as a mama? Mahirap ba yan? Sa totoo lang. Kung dili ko Kristohanon, siguro na-discourage na ko sa una. Sinisi ko na siguro yung sarili ko, bakit? Gano'n, no? Pero amazing yun kaayo si Lord. Ana lang si Lord sa ako para mag-glorify ako ang name, Lord. Kabalo si John, para mag-glorify ako ang name na. Okay, Lord, mag-glorify din ka. So, all throughout, habang lumalaki si Ilona, sus na-amaze yun ko last week lang, pinashock dyan ko, pagbutang ni Merle kay Ilona sa slide. Nag-slide dyan iya! She knows how to push herself. Mas grabe ako ang kalipay ba? As a mama, good. Lord, nag-catch up yun si Ilona. No? Hindi sa timeline ko, pero sa timeline ng Lord. So doon nakita ang glory sa Ginoo. Yan yung sinasabi niya na para mag-glorify ko na diba? So, binabago ako ng Lord. Si Isaac, binabago ng Lord. Kaming dalawa, binabago. Tapos, ito pa, knowing na nag-serve me sa Ginoo, no?
Nakaas mo na. Lord, active kayo mi. Grabe, 16 years na mi in the Lord, doing discipleship. Tapos, siguro yung ibang tao yun ang tanong, bakit kaya ganun ang condition ng anak nila? No? Bakit kaya, may ganun siguro yung ibang tao, pero sa amin, no? Dili siya punishment for us. Kasi nga, dara makita ang pagkamaayo sa Ginoo. Dara makita that the God who we are serving is a healer Amen. God and is the God of restoration. Amen. Kabalo ka, ang gitudlo ani sa Ginoo sa amoa, yung develop, yan, ang gidevelop sa Ginoo sa amoa is to really pray every day, to pray for our child, to declare life, to declare restoration. Kasi kung hindi nangyari yun, siguro dili ni maingon ani nga magsigig pray. Amen. Nakita niyo yun? Amen. So sa buhay ninyo, kung wala ka nakaabot, nangyari yung siguro, nagkasakit ka siguro, o yung family member mo, or nawadaan mo, any kalisod that you've been through in the past, sige daw, you start to think about it. Kung hindi nangyari yun, matututo ka ba? Come on. Kung wala ka na broken sa una, magiging strong ka ba? Come on. Amen. Diba? So dapat as a disciples of Christ, ganun tayo mag-isip. Hindi yung Lord, bakit? Bakit? God are those times na puro bakit ang sasabihin natin kay Lord. Pero Lord, unsa imuhang gina-develop ani sa ako. Are we learning something? Grabe kaayo ni nga pulong, guys. This is really real po yun sa ako. So, another example, you know Joseph? Di ba, the dreamer? Wala man siya, di ba, gitawag siya sa Ginoo, dako iyang calling. Pero wala siya na diretso sa palasyo. Pero ang dami pa niyang pinagdaanan bago siya naging head doon sa palasyo. Nag-undergo siya betrayal. Ang nagbetray kagid sa iya, pamilya ra pod. Grabe yun. Pinakasakit sa lahat yung ma-ibetray ka ng pamilya mo. Halos patayin na siya. No? Nag-undergo po siya imprisonment. Nakulong. No? Grabe ang pinagdaanan. Slavery din. Grabe ang pinagdaanan. Pero, sa tingin ninyo, kung huminto si Joseph, hindi mo siya gikapoy ng gilid kung sa amin, okay na buhi, Lord, uy. Hindi siya magiging king, di ba siya doon, no? King man siya doon. Or something, head. Basta head siya doon sa ilahang lugar. Kung niundang siya, naingon siya ng Lord, grabe naman yun mo ang tamas-tamas sa ako, uy, anak man kaya ako nimo, gitawag man kaya ako nimo. Pero never siya ni undang. Pakulong pa yun siya atong asawa, di ba? Okay, gi-rape daw, pero hindi totoo. Di ba? So kung niundang siya, hindi siya mapupunta kung saan siya nilagay ng Lord. Same also sa atua. Kung sa una niundang ka, wala siguro ka karon diha. Right. Wala siguro ka nag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Wala siguro ka nakaila kay Lord. Because God is allowing resistance situations in our life for a purpose. Nagpapakilala si Lord sa inyo. Nagpapakilala siya na I am your healer. Na I am your father. Wala nagkamali si Lord na wala kay Papa sa una. Wala nagkamali si Lord na nagkasakit ka noon. Si Papa nagkasakit yan noon, Papa ko. As in, serious condition. Pero yung nagkasakit siya, doon niya nakilala si Lord. Wala sana siya ngayon dyan na nagsaserve kay Lord. Kung walay resistance, walay testing na nakitabo sa iya sa una about His health. Gusto ko i-review nyo, i-recall nyo, ano yung mga bagay noon na buti na lang wala ko ni undang. That is why naagi hapon ka karon nag-serve sa Ginoo. Na ato'y purpose tanan. Pwede ba natin palakpakan ang Lord? No? God is not only preparing your calling. Wa lang siya na-focus sa kung asa ka niya gitawag. But the Lord is preparing you. Ikaw mismo na disciple niya. Kasi ang calling andyan lang.
Gitawag ka to become a leader, to become a disciple, to become an instrument para mawili mo ang pamilya. Pero hindi pwedeng puro calling-calling lang. Ikaw ang concern sa Ginoo. Yun yung sinasabi natin, more than the doing, but it's the becoming. Amen. Yung ikaw na anak ng Lord, ikaw na daughter ng Lord. No? So gusto natin makita natin yan. So comfort makes life easier. Dali ra, lingkod ra, relax. Okay na ni Lord na. Ako ra ang mapanalangin na, relax na, ayaw ko na mag-share ng word. Okay na ako, Lord, blessed na ako. Comfort. But resistance makes life stronger. Usahay, matestingan ta sa mga nagawin, di ha, suda, i-share sa word sa Ginoo sa pamilya, okay? Pero sa tingnan nyo, kung wala ako nag-share og words sa akong family sa una, wala sana si Papa dito. Wala sana si Jingjing, si Jingjing. Wala sana si Steven dito. Kaya na partner ba niya akong igsuon, kita nyo ang domino effect. Right. Naglisod man tuod ko sa una, maulaw jud ko og share. Pero I'm really trying my best na. Every time mag-gather me, mag-ampo me. Dili good perfect, pero ning kamot, gi-enable man sa Ginoo. Mga resistance in life. That is why that life becomes stronger. So the pressure you feel today may be preparing you for the responsibility of tomorrow. Okay lang ma-pressure ngayon. I-enjoy na. Kay para na sa imuhang ugma. Magamitan na nimo. Mga testing karon, ginahasa ka karon. Sakita Lord, oy, ginatudluan ka ang karakter. Yon, perseverance, character. Ginabaid ka sa panahon karon. Okay lang, i-enjoy mo. Endure the pain. Kasi sa susunod naman, magkakaroon ka na lang muscle. Amen. Parang ganyan ba? Amen. Ang mga nag-gym, bitaw? Maningkamot ba yagin na sila, sige lang, enjoy the pain, enjoy the pain. Kaya gusto man sila magpa-abs. So, ganyan din yan sa situations in life. So, are we learning something? Amen. Before we move on sa ato ang closing, yun nga, I'd like to share very quick lang yun sa ako ang testimony. Just like the people of the Bible nag-share kaganina ni Isa, nag-undergo gid kong persecution. Makatawa ko nga makahilak ang situation nga testimony, but this is really my story. Promise talaga. Ang sugod ko sa pag-serve sa Ginoo, 2010, persecuted talaga ako ng family. Makatawa si Papa. Persecuted talaga ako. Diyos ko, Lord, listen, diday ka yung mag-serve sa iyo, ano? Kasi ang pinakaunang magper-persecute sa iyo ang family talaga, just like Jesus. Pamilya ba yan niya ang persecute sa iya, ha? So, nagsugod ko, observe sa Ginoo, ginakasukan ko nila magpapa, ni mama o papa, oo, okay. Kaya siya nag-change na kong religion. Totoo yan, kasi makarelate ang uban. Pero, nakasabot gyud ko na Lord, gitawag gyud ko nimo ani. Gitawag gyud ko nimo to be in love with you. I was 15 years old that time. Teenager. Kasi 15 din. Muna. Kaya ayan, do not despise the youth. Kay dako gyud kay na sila tawag diha sa Ginoo. So fast forward, 4 years siguro ako persecuted, pero nagpadayon gihapon ko sa pag-serve sa Ginoo. Pero at the same time, binabago ako ng Lord at nagiging blessing ako sa family. Muna maghugas ko plato, kung anong mga isubo sa ni mama. Nagiging mabait talaga ako. Bata kaya na sila Jingjing sa una. Hindi nila alam pero naka-witness yan sila kung grabe yung persecution sa akin before na halos sabihin na lang ng parents ko na layas na, ilalabas, habis ko yung mga damit mo sa labas. Ganyan. Tapos nag-encounter ko, overnight. Hala, grabe, di ba yan na pwede. Hindi masugot gid sila magpapa sa una. Pero ni push gid ko, nagbuhat pa ko love letter sa ako, mama, chuchu, kailangan ko talaga mag-encounter, kay para talaga ito sa atin, ganyan, para ito sa inyo, ano, chuko dito. Totoo yan. Tapos, yun na yun, nagsabi si mama na wala na daw siyang anak. Kaya palayaso na daw ko niya. 3 days man to encounter sa una. Pero,
That was the very first miracle na na-experience ko. Kay, na ako sa encounter, syempre, kulba na kay ko, patay, gugulpihin talaga ako pag-uwi sa bahay ba, or papalayasin, yun mga na-expectations ko. Pero, tung hapit na mahuman na encounter, that was Sunday morning, after na ako mag-toothbrush, kaya overnight lagi sa church, paggawas na ako, hala, akong pamilya na sa gate. Na-remember mo yun pa? Nanggahi ang sarian. Ma, pa, ano dyan ko sila? Bakit kayo andito? Nangurog na ko. Kaya baka, patay, baka hilain yung buhok ko. Ang yan, God, kalag karir. Grabe ang relief ng puso ko. Tungiana, si Papa, ba siguro to? Che, anong oras ka uuwi? Pag ganun, ang tono ay ana. Che, anong oras ka uuwi? Ha? Mamaya, Papa! Nasad ko, kasi graduation pa namin sa encounter. Ano sila, okay, magsimba muna kami sa San Pedro. San Pedro, magkabili kasi ng pasauna. Oh, okay po. So, nakauna sila. Ako nang galing ihapon. Yan, nahilak na yun ko. Grabe yung sabaw. Ano ko, Lord, mo na good ni ang pinaka-first miracle. Kasi pinaglaban ko si Lord ng time na yun. That was the very first situation, yung resistance ko that time, na nakaingon gyud ko na, Lord, you will never fail me. All throughout following years ato, mubalik gid ko pirminti ato nga testimony. Kaya gisave man ko sa Ginoo ato. Gi-prove niya ba na, che, hindi ka nagkamali ng pinili. Kasi isa-save talaga ako ng Lord. So kahit anong resistance yung dumaan sa buhay ko in the past year, wala na. Kasi na-experience ko naman yun na situation na niingon good si Lord na ako bahala sa iyo. Pag pinili mo ako, pipiliin din kita. Mao gyud to ang mga promise ni Lord sa ako. And then kato pa jud na encounter na pag ni leadership ato sa Rover Scout, kay Rover Scout man ko. Nami leadership this same date. Pero namili ko sa duha. Sabi ni Isaac, it's a choice. There is something that you are going to choose. Sorry. Yes. Yes. So, leadership na mo sa Rover Scout kay officer lagi ko, STL, senior team leader sa Drans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ba? Fancy drill. Okay nga lang ako sa una. Astig. O, boyish. So, kini or encounter nga naay eternal value. Ang hirap nun sa akin, kay pangarap man ako maging team leader dito sa Rover. Position, ready ay ito. So, mo, gitudluan ko sa Ginoo. Piliin mo ito, kay naay eternal value. Resistance na yun. Kay between the two, unsa man gyud akong piliun, kini nga position na temporary lang, pag-graduate na ako, dili naman ko ma-STL. Mahuman na, mabilin lang tong position, butang lang akong picture dadto sa mga officer, batch 2010, 2011, ra. Or, kining encounter nga naay eternal value. Kung wala ako ni attend atong encounter atong nga time, kaya nag-leadership lagi ko, definitely wala ako diri karon. Walay people na nagkaroon, naka-receive ng impact dahil sa testimony ko. No? So, grabe. At walang Tolon family na nagsisimba sa CLC ngayon. Grabe ang domino effect. No, ganyan. Kung makita ninyo, yung decision mo ngayon will determine your future tomorrow. That is why, be very careful. Every resistance that you are going through, piliin mo ang Lord. Piliin mo what is right. Piliin mo yung something that will give glory unto the Lord. Piliin mo yung may eternal value. No? So, grabe, ka-grateful ako ang kasing-kasing. 13 years in the making na akong giampuan yun. Lord, magiging kasama ko ang family ko sa simbahan. Kung ano yung commitment ko sa iyo, ganun din ang magiging commitment ng pamilya ko. Mahirap. I've undergone persecutions, mga
hindi masasakit na mga salita. Gipapili pa ko ni Papa sa una. Ano ang pipiliin mo? Yung simbahan mo o kami na pamilya mo? Grabe kay MMK yun ang kinabuhi sa una. Wala pa na ilabot. Kay 6 years, wala kaming kuryente. Narinig niyo ako? 6 years. Wala kaming kuryente. Nagsugod, wala pa ako nag-college, wala na kaming kuryente. Hapit ako mo-graduate, dito pa nabalik ang kuryente. Pero nag-serve ko sa Ginoo. Mamalansya pa akong uniform sa church. Promise. Dalawa magunang balay. Dalawa na ako akong uniform sa Yusuf na uniform. Wala akong church mo. Sa'yo ko dito kay mamalansya ko. Kaya wala lagi may kuryente. Grabe ang downfall sa family. Sinisisi pa gani ako ng family nun. Dahil yan sa'yo, kaya nag-change ka ng religion. Kaya naghirap, nawalan ng gandang trabaho si Papa nun. Tapos sunod-sunod na, nabuntis akong ate. Ayan, si Yui ngayon. Si Yui. Nabuntis akong ate. Grabe ang resistance sa family. Grabe ang poverty. Isang kahig, isang tuka. Pero if I am no? Pero kung kato nga panahon na, nag-school ko, college, nag-work ko, at the same time, I am a disciple, I am a leader. Nag-12 ko. Kung niundang ko ato nga situation, Lord, gikapoy na ko kansya sa mong uniform sa church. Gikapoy na ko, dalon na ako mag-ama cellphone ng masabalay para i-charge sa church. Totoo yan. Gikapoy na kung walay kuryente, Lord. Sana hindi ako nakagraduate ng school. No? At sana, hindi na-win ang family ko. No? Grabe, sige ko muna ako na ana until now na kung niundang ko ato nga mga panahon, I would not be living this life right now. Di ko maminyo siguro kay Isaac. Dili ko mamastor karon. Sorry ka. Grabe ka. Grabe ang calling. Ano ko, Lord? Yung pinagdaanan ko before, anak ko sa Ginoo, Lord, kung kailangan ko pagdaanan ito ngayon, yung paghihirap, na mangita pa kong sinsilyo makabuo ng 6 pesos para pumasok sa school, kung kailangan ko pagdaanan ito, Lord, para ma-save yung family ko, then I would do it. Lord, kung kailangan ko i-undergo yung persecutions ng family ko, ngayon, grabe ang mga salita na sinasabi nila sa akin. Ikaw ang dahilan, bakit tayo ganito ngayon? Ano ko sa Ginoo, then I will overcome it para ma-save lang akong pamilya. I believe ganun din sa iyo ngayon. I don't know kung sa iyong mga situations karon, nag-struggle siguro ka, nagkalisod siguro mo sa iyong family. Why don't you just tell the Lord, Lord, if maoni ang kinahanglan nako nga agian, para lang maabot ni nga breakthrough sa ako ang kinabuhi, then I am willing to go through it. Kana ang attitude. No? So why don't you just bow down your